Ikalawang Mga Hari, Kabanatang 21 hanggang 23. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Ang masamang paghahari ni Manases at Amon sa Huda. Si Haring Hosias ng Huda. Ang pagkakatagpo ng aklat ng kautusan at ang mga reforma ni Hosias at pagwawakas ng kanyang paghahari. Ikalawang Mga Hari, Kabanatang 21. Ang paghahari ni Manases sa Huda. Si Manases ay 12 taong gulang nang maging hari ng Huda. Naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 55 taon. Ang kanyang ina ay si Hephzibah. Hindi rin siya naging kalugod-lugod kay Yahweh sapagkat tinularan niya ang mga kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ni Yahweh sa mga Israelita. Itinayo niyang muli ang mga dambana sa mga burol na ipinagiba ng ama niyang si Ezekias. Pinagpagawa pa niya ng altar si Baal at ng rebulto si Ashera tulad ng ginawa ni Haring Ahab ng Israel. Sumamba rin si Manases sa mga bituin sa langit. Nagpagawa pa siya ng maraming altar sa templo sa Jerusalem, ang lugar na pinili ni Yahweh na kung saan siya'y dapat sambahin. Sa 2 bulwagan sa templo, nagpagawa siya ng tig-isang altar para sa pagsamba sa mga bituin. Sinunog rin niya ang anak niyang lalaki bilang handog. Sumangguni siya sa iba't ibang espiritu, sa mga salamangkero, sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay na at sa mga manghuhula. Napakalaki ng kasamaang ginawa niya laban kay Yahweh, kaya ito'y nagalit sa kanya. Ang ipinagawa niyang rebulto ni Ashera ay ipinasok niya sa templong tinutukoy ni Yahweh. Nang sabihin ito kina David at Solomon, sa templong ito at sa Jerusalem na aking pinili mula sa 12 lipi ng Israel, ang lugar na ito ay pinili ko upang ako'y sambahin magpakailanman. Pananatilihin ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno, kung susundin nila ang mga utos na ibinigay ko sa kanila sa pamamagitan ng aking lingkod na si Moises. Ngunit hindi sila nakinig. Sa halip ay sumunod sila kay Manases sa paggawa ng mga bagay na higit na masama sa ginawa ng mga bansang ipinataboy sa kanila ni Yahweh. Sa pamamagitan ng mga propetang lingkod ni Yahweh ay sinabi niya, dahil sa kasuklam-suklam na mga bagay na ginawa ni Manases na hari ng Huda, na higit pa sa kasamaan ng mga Amoreyo, at dahil sa pangunguna niya sa Huda upang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, paparusahan ko ng matindi ang Huda at ang Jerusalem. Mababalitaan ito ng mga iba at sila'y kikilabutan. Paparusahan ko ang Jerusalem tulad ng ginawa ko sa Samaria at sa sambahayan ni Ahab. Aalisin ko ang mga tao sa Jerusalem tulad ng paglilinis sa pinggan. Pupunasan ko ito at pagkatapos ay itataob. Itatakwil ko ang matitirang buhay sa kanila at ipapasakop sa kanilang mga kaaway. Gagawin ko ito dahil sa kanilang kasamaan mula pa nang iligtas ko ang kanilang mga ninuno sa kamay ng mga Ehipsyo. Bukod sa pangunguna sa Huda sa paggawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh, napakarami pang taong walang sala ang ipinapatay ni Manases at halos na puno ng dugo ang mga lansangan sa Jerusalem. Ang iba pang ginawa ni Manases pati ang kanyang kasamaan ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang siya'y mamatay, inilibing siya sa hardin ng kanyang palasyo, ang hardin ni Uza. Ang anak niyang si Amon ang humalili sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Amon sa Huda. 22 taong gulang si Amon nang maghari ng Huda at siya'y naghari sa Jerusalem sa loob ng 2 taon. Ang ina niya ay si Mesolemet na anak ni Harus, isang taga-Hotba. Katulad ng kanyang amang si Manases, ginawa rin ni Amon ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Tulad ng kanyang ama, naglingkod at sumamba rin siya sa mga Diyos-Diyosan. Tinalikuran niya si Yahweh, ang Diyos ng kanyang mga ninuno, at sinuway ang mga utos nito. Ang mga tauhan niya mismo ang nagkaisang pumaslang sa kanya sa loob ng palasyo. Ngunit ang mga ito ay pinatay naman ng mga taong bayan. Pagkatapos, ginawa nilang hari si Hosias na anak ni Amon. Ang iba pang ginawa ni Amon ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Huda.
Inilibing si Amon sa halamanan ni Uza, at ang anak niyang si Hoseyas ang humalili sa kanya bilang hari. Ikalawang mga hari, kabanatang 22. Si Haring Hoseyas ng Huda. Si Hoseyas ay 8 taong gulang nang maging hari ng Huda. 31 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang ina niya ay si Hedidiah na anak ni Adaya na taga-Boskat. Naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sinundan niya ang halimbawa ng ninuno niyang si David na buong katapatang sumunod sa mga utos ng Diyos. Nagpuan ang aklat ng kautusan. Nang 18 taon ng paghahari ni Hoseyas, inutusan niya ang kalihim niyang si Safan na anak ni Azalias at apo ni Mesulam na pumunta sa templo. Ang utos niya, "Pumunta ka kay Hilkiyas na pinakapunong pari at alamin mo kung magkano na ang salapi sa kabangyaman na nalilikom ng mga bantay pintuan. Pagkatapos ipabigay mo sa namamahala sa templo upang ibayad sa mga karpintero, mga manggagawa at mga kantero. Dapat din silang bumili ng kahoy at batong gagamitin sa pagpapaayos ng templo. Hindi na nila kailangang magbigay ng ulat tungkol sa nagastos sapagkat sila'y taong matatapat." Pagdating ni Safan sa templo, sinabi sa kanya ng pinakapunong paring si Hilkiyas, "Natagpuan ko sa templo ni Yahweh ang aklat ng kautusan." Ibinigay niya ito kay Safan at binasa naman ito. Nang matupad na ang iniutos sa kanya, nagbalik siya sa hari at iniulat na nabilang na ang salapi sa templo at naibigay na sa mga namamahala sa pagpapaayos ng templo. Sinabi pa niya, "Ako'y binigyan ni Hilkiyas ng isang aklat," at binasa niya ito sa hari. Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Pinulong niya sina Hilkiyas na pari, si Ahikam na anak ni Safan, si Akbor na anak ni Mikaiyas, ang kalihim na si Safan, at si Asaiyas na tauhan ng hari. Sinabi niya, "Sumangguni kayo kay Yahweh alang-alang sa akin at sa buong Huda tungkol sa nilalaman ng aklat na ito. Matindi ang galit ni Yahweh sa atin dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno sa mga ipinag-uutos sa aklat na ito." At Asaiyas ay nagpunta nga sa isang babaeng propeta na nagngangalang Hulda na asawa ni Salum, anak ni Tikva na anak ni Harhas, ang tagapag-ingat ng mga kasuotan ng mga pari. Siya ay sa ikalawang purok ng Jerusalem nakatira. Ang sabi niya, "Ito ang ipinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sa nagsugo sa inyo rito. Ang lahat ng parusang nabasa ng hari sa aklat na ito ay ibabagsak ko sa bayang ito at sa lahat ng mamamayan. Matindi ang galit ko laban sa bayang ito sapagkat tinalikuran nila ako at sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito naman ang sabihin mo sa hari ng Huda na nagsugo sa inyo rito. Narinig ko ang iyong pagtangis nang malaman mo ang sumpa at parusang igagawad ko sa bayang ito. Nakita ko ang pagsisisi mo, ang iyong pagpapakababa sa harapan ko, pati ang pagpunit mo ng iyong kasuotan. Dahil dito, hindi mo mararanasan ang pagpapahirap na gagawin ko sa bayang ito. Mamamatay kang mapayapa sa piling ng iyong mga ninuno. Ang lahat ng ito'y sinabi nila sa hari. Ikalawang mga hari, 23 kabanata. Ang mga reforma ni Hoseyas. Ipinatawag ni Haring Hoseyas ang lahat ng matatandang pinuno ng Huda at Jerusalem, at sila'y pumunta sa templo ni Yahweh, kasama ang mga pari, mga propeta, at ang lahat ng taga-Jerusalem at Huda, mayaman at dukha. Pagdating doon, ipinabasa niya ang aklat ng kasunduan na natagpuan sa templo. Pagkabasa, tumayo sa tabi ng haligi ang hari at nanumpang susunod sa kautusan ni Yahweh at sa lahat ng tuntunin nito. Ang lahat ng naroon ay nakiisa sa hari sa panunumpa nito sa kasunduang ginawa ni Yahweh. Ang lahat ng kagamitan sa loob ng templo na may kaugnayan kay Baal, kay Asherah, at sa mga bituin ay ipinalabas ng hari kay Hilkiyas, ang pinakapunong pari, gayon din sa mga katulong na pari at sa mga bantay ng templo. Ipinasunog niya ang mga iyon sa labas ng Jerusalem, sa libis ng Kidron, at dinala sa Betel ang abo.
Pinaalis niya ang mga paring itinalaga ng mga unang hari ng Huda upang magsunog ng insenso sa mga dambana ng mga Diyos-Diyosan sa Huda at sa palibot ng Jerusalem. Pinalayas din niya ang mga paring nagsusunog ng insenso para kay Baal, para sa araw, buwan, at sa mga bituin sa langit. Ang rebulto ni Asherah ay ipinalabas niya sa templo at ipinadala sa labas ng Jerusalem, sa libis ng Kidron at doon ipinasunog. Pagkatapos ipinadurog niya ang uling niyon at ipinasabog sa libingan ng mga karaniwang tao. Ipinagiba niya ang tirahan ng mga lalaki at babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw sa templo bilang pagsamba kung saan hinahabi rin ng mga babae ang mga toldang ginagamit sa pagsamba sa Diyos-Diyosang si Asherah. Tinipon ni Hosias sa Jerusalem ang lahat ng pari ng mga dambana ng mga Diyos-Diyosan sa gawing kaliwa ng pintuan ng tirahan ni Josue na gobernador ng lungsod. Ngunit ang mga paring naglingkod sa mga dambana ng mga Diyos-Diyosan ay hindi pinayagang maghandog sa altar ni Yahweh. Nakisalo na lamang sila sa kapwa nila pari sa Jerusalem sa pagkain ng tinapay na walang pampaalsa. Ipinagiba niya ang dambana sa libis ng Ben-Hinnom upang walang makapagsunog ng kanilang anak bilang handog kay Molek. Ipinaalis niya sa pintuang papasok sa templo ang mga kabayong inilaan ng mga naging hari ng Huda para sa pagsamba sa araw. Ang mga ito'y nasa tabi ng tirahan ng opisyal na si Natan-Melek, sa bulwagang nasa may lingkod ng templo. Pagkatapos, ipinasunog niya ang mga karwaheng ginagamit sa pagsamba sa araw. Ang mga altar na ipinagawa ng mga naging hari ng Huda sa kaitaasang palapag ng tirahan ni Ahaz, pati ang mga altar na ipinagawa ni Manases sa magkabilang bulwagan ng templo, ay ipinagiba niya at ipinatapon sa libis ng Kidron ang mga dinurog na bato. Ipinagiba rin niya ang mga altar sa silangan ng Jerusalem sa gawing timog ng bundok ng mga olibo. Ang mga ito'y ipinagawa ni Haring Solomon ng Israel para sa mga kasuklam-suklam na mga Diyos-Diyosan, para kay Astoret, ang diyosa ng mga Sidonyo, para kay Kiemos, ang diyos ng mga Moabita, at para kay Milkom, ang diyos ng mga Amonita. Ipinagiba rin niya ang mga rebultong bato at mga sagradong haligi. At ang mga lugar na pinag-alisan sa mga ito ay pinatambakan niya ng kalansay ng mga tao. Ipinagiba rin niya ang dambana sa Betel na ipinagawa ni Jeroboam na anak ni Nebat na nanguna sa Israel upang magkasala. Ipinadurog din niya ang mga bato at ipinasunog ang rebulto ni Asherah. Nang makita niya ang libingan sa isang bundok sa di kalayuan, ipinahukay niya ang mga kalansay doon at ipinasunog sa dating kinatatayuan ng mga altar upang hamakin ang mga ito. Ang lahat ng ito'y ginawa ayon sa salita ni Yahweh na ipinahayag sa pamamagitan ng kanyang propeta. Nang makita niya ang isang puntod, itinanong niya, "Kaninong puntod iyon?" "Puntod po iyon ng propetang mula sa Huda. Siya po ang nagpahayag noon ng tungkol sa pagwasak na ginawa ninyo ngayon sa altar sa Betel," sagot ng mga taga roon. Sinabi niya, "Kung ganoon, huwag ninyong gagalawin ang kanyang kalansay." Kaya hindi nila ginalaw ang mga buto niyon, pati ang kalansay ng propeta mula sa Samaria. Pati ang mga dambana ng mga Diyos-Diyosan sa mga lungsod ng Samaria na ipinagawa ng mga naging hari ng Israel at siyang naging dahilan ng galit ni Yahweh ay ipinagiba ni Haring Hosias. Ginawa rin niya rito ang ginawa niya sa Betel. Pinatay niya ang mga paring naglilingkod sa mga altar ng mga Diyos-Diyosan. Pinatambakan din niya ng kalansay ng mga tao ang mga altar at sinunog. Pagkatapos, bumalik siya sa Jerusalem. Ipinagdiwang ni Hosias ang Paskwa. Ipinag-utos ni Haring Hosias sa mga tao, "Ipagdiwang natin ang Paskwa ni Yahweh ayon sa nakasulat sa Aklat ng Tipan, sapagkat mula pa sa panahon ng mga hukom ay wala pang hari sa Huda at sa Israel na nagdiwang ng Paskwa." Ngunit ng ika-18 taon ng paghahari ni Hosias, ipinagdiwang sa Jerusalem ang Paskwa ni Yahweh. Iba pang mga reformang ginawa ni Hosias. Pinaalis ni Hosias ang mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay na
ang mga manghuhula, ang mga Diyos-Diyosan at ang lahat ng kasuklam-suklam na mga bagay sa buong Huda at Jerusalem bilang pagtupad sa mga kautosang nasa aklat na natagpuan ni Hilkias sa templo. Sa mga haring nauna sa kanya at maging sa mga sumunod ay walang maitutulad sa kanyang katapatan kay Yahweh. Pinaglingkuran niya si Yahweh ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas, at sumunod sa buong kautusan ni Moises. Ngunit hindi pa rin napawi ang matinding galit ni Yahweh sa Huda dahil sa mga kasamaang ginawa ni Manases. Kaya't sinabi ni Yahweh, "Itatakwil ko ang Huda tulad ng ginawa ko sa Israel. Ganoon din ang gagawin ko sa lungsod ng Jerusalem na aking pinili, pati sa templong sinabi ko na do'y sasambahin ang aking pangalan." Ang pagwawakas ng paghahari ni Hosias. Ang iba pang ginawa ni Hosias ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang panahong iyon, ang bahagi ng Assyria sa gawing ilog Euphrates ay sinalakay ni Neco na faraon ng Ehipto. Sumaklolo si Haring Hosias sa hari ng Assyria, ngunit napatay siya sa Megiddo. Ang kanyang bangkay ay kinuha ng kanyang mga kasama at inilibing sa kanyang libingan sa Jerusalem. At si Jehoahaz na anak niya ang pinili ng mga taong bayan bilang hari, kapalit ng kanyang ama, si Haring Jehoahaz ng Huda. Si Jehoahaz ay 23 taong gulang nang maging hari ng Huda. 3 buwan lamang siyang naghari sa Jerusalem. Ang ina niya ay si Hamutal na anak ni Jeremias na taga Libna. Hindi siya naging kalugod-lugod kay Yahweh sapagkat tinularan niya ang masasamang halimbawa ng kanyang mga ninuno. Ikinulong siya ng Faraon Neco ng Ehipto sa Ribla, sa lupain ng Hamat, at ang Huday hiningan niya ng buwis na 3,500 kilong pilak at 35 kilong ginto. Inilagay ni Neco si Eliakim na anak ni Hosias bilang hari at pinalitan niya ng Jehoiakim ang pangalan nito. Si Jehoahaz naman ay dinalang bihag sa Ehipto at doon na ito namatay. Si Haring Jehoiakim ng Huda. Si Haring Jehoiakim ng Huda ay nagbabayad ng buwis na pilak at ginto kay Neco. Kaya't pinatawan niya ng buwis ang buong bayan ayon sa makakaya ng bawat isa upang may maibigay siya kay Neco. Si Jehoiakim ay 25 taong gulang nang maghari sa Jerusalem at ito'y tumagal ng 11 taon. Ang kanyang ina ay si Zebida na anak ni Pedaias na taga-Roma. Tulad ng masamang halimbawa ng kanyang mga ninuno, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh.